Hey, what's up mga boss? At magandang araw po muli sa inyong lahat. And then of course, it's me again, ang inyong boss Noli Vlog, nagbabalik. At welcome back po sa ating lahat dito sa ating munting YouTube channel. So ayun, isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat mga boss. At kamusta na po kayo? At tayo ngayon ay gumawa ng isang video regard dun sa mga maraming tinatanong sa atin. At ang mga katanungan kadalasan, and then usually nakikita rin natin to dun sa mga sa ibang content creator, dun sa mga vlogger. So ang mga common na tinatanong nila ay papaano ba palalakasin yung palo nung kanilang mga manok. So ayan mga boss, ito po ay magbibigay po tayo ng konting linaw. At alam ko rin na medyo maraming hindi sasang-ayon or maraming magtataas ng kilay about sa topic na ito. So ipapaliwanag natin yan. And then disclaimer po dun sa mga makakapanood nung video na to ay hindi ko po sinasabing tayo ay eksperto. And then hindi ko po sinasabi na tayo ay magaling. And then kahit papano tayo po ay magsishare lang ng ating opinion, ng ating karanasan about sa conditioning. And then regard dun sa katanungan na yan na papaano pinalalakas yung palo ng ating mga kinukondisyon na manok. So ayan, at bago natin umpisahan niya mga boss, kung bago ka pa lang na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, i-like nyo po at i-share, and then hit yung ating munting notification bell, at nang sa ganon maging updated kayo sa mga ina-upload natin na mga video. So mga boss, umpisahan na natin yung ating topic. Sa pagpapatuloy ng ating munting discussion mga boss, paano ba nagagawa, napapalakas yung palo ng ating mga manok? So ito mga boss, simple lang po yung ating paliwanag pagdating sa ganitong topic. Yan. So unang-una, para gusto mo nagiging saan nagmumula, paano lumalakas yung palo ng ating mga manok. So first, bloodline. Pangalawa ay sa edad, and then sa training. Yan. So hindi po nabibigay nung gamot. Yan. Hindi po nabibigay nung gamot yung lakas na ibinibigay, pinapalo ng ating mga manok. So mga boss, ang mga manok natin, hindi porke sinaksakan mo yan, sinubuan mo yan, pinakain mo ng ganito yan, lalakas na yung palo ng manok nyo. So mga boss, alam ko medyo hindi kayo naniniwala dito sa sinasabi ko na to, pero dito po ay nangyayari usually sa ginagawa kong conditioning. So ang manok, kahit po yan ay saksakan nyo ng gaano karaming gamot, and then painumin nyo ng gaano karaming tabletas, kung ang manok nyo ay bulok, yan mga boss, kung ang manok nyo ay bulok, saksakan nyo man ng maraming gamot dyan, painumin nyo man ng maraming tabletas yan, pakainin nyo man ng kung ano-ano yan, bulok pa rin yan. So nangyayari, napapalakas yung palo ng ating mga manok sa papaanong paraan. So ganito mga boss, kagaya nga nung sinabi ko, ang power ng manok ay nagmumula dun sa kanilang bloodline. Yan. So kaya nga tayo ay nagbi-breed
Nagbi-breed tayo, kumukuha tayo ng baseline. Bakit ba tayo kumukuha ng baseline doon sa ating binibreed? So unang-una, ano bang hinahanap natin? Yung power. Yan, yung may power. Hindi kasi tandaan nyo mga boss, ang genetic po kasi ng isang magulang, kapag inyong ibinread yan, ipapasa nila yan dun sa kanilang magiging anak. So kapag ang binread nyo ay bulok, bulok din yung iaanak. So kaya nga tayo namimili ng magandang materyales para na sa ganon ma-perfect natin yung gusto nating fighting style sa kanila. So pagdating naman sa performance ng ating mga manok, so mga boss, ay yan po ay naituturo sa kanila. And then kasabay nun, dun din po nadidevelop yung power ng ating mga manok during conditioning. So kung mapapansin nyo sa iba, kapag ka po sila unlike sa akin, kagaya ko, kapag tayo nagkukondisyon ng manok, medyo mahina sila. So after 2 weeks, so nagde-develop sila. And then nangyayari niyan, doon natin tinuturuan yung manok kung paano sila maging malakas. Yan, hindi po natuturuan ng gamot, no, kahit anumang suplemento yung manok nyo para maging malakas. So ang benefits lang ng mga suplemento na binibigay natin sa ating mga manok is kung paano sila maging matibay, and then mas maganda yung kanilang pagtunaw, and then mas maganda yung absorption ng kanilang mga kinakain. So yan po yung tulong mga supplement na ibinibigay natin sa kanila. Wala pong pangyayari na pag binigyan nyo ng manok ay ang manok nyo ibinigyan nyo ng supplement, lalakas na yan. Bakit kailangan pa nating mag-training? Di turukan mo na lang ng turukan yung manok mo, lalakas pa yan. So mas maraming turok, mas malakas. So di ba? So yun lang yung pinupunto natin dito. So sa ginagawa naman natin, dun sa may sinasabi nila na carbo loading, yan, sa carbo loading. So mas yung pagka-carbo loading, medyo yan ay mayroong malaking benepisyo na ibinibigay sa mga panlaban natin upang sila ay lumakas. Yan, hindi porke malaki yung katawan ng manok nyo, malakas na yan. So kung mapapansin nyo, dun sa mga inilalaban na manok, meron ba kayong nakita na inilalaban, bibitawan sa gradas, masyadong malaki katawan? Siyempre hindi. Kaya nga po yan ay dinadry natin, binababa natin ang katawan pagdating ng kanilang laban. So ibig sabihin, hindi importante yung masyadong malaki ang katawan ng manok. Kaya wag po tayong masyadong magbigay ng supplement sa kanila. So hindi po doon ang gagaling yung lakas ng palo ng manok natin. So possible ang mangyayari, mas madaling iinit yung katawan ng manok nyo kapag kung ano-ano yung isinaksak nyo na isinaksak dyan sa mga manok nyo. So yun po yung magiging result nyan. So mga boss, ang benefits lang ng binibigay nating gamot sa ating mga panlaban upang sila ay lumakas is about I think 20%, 10% o 20%. So mas lumalakas ang palo ng manok natin, nagde-develop yan during training, hindi po during pagbibigay ng mga supplement. Hindi po yan. Nade-develop po yung lakas ng mga manok natin sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng training sa kanila, and then sa pagbibigay ng masustansyang pagkain, hindi po dahil sa gamot. So yun po yung ibig nating sabihin. Kasi ang tendency, like sa akin, kagaya ng sa akin, nag-aral ako, so mas may punto naman talaga kapag
ang manok natin ay bigay ng gamot. Pagdating ng fight day, napapansin nyo yung manok nyo humihingal. Kahit pag sila ay nakalagay dun sa kanilang folding boxes, humihingal. Mainit ang muka, mainit ang paa. So ibig sabihin, nagre-react yung gamot na ibinibigay nyo sa kanila. So dapat medyo hinahinay lang tayo sa pagbibigay ng gamot sa kanila. So ang bottom nito mga boss ay ang sa ating binigay na paliwanag, hindi po sa gamot nanggagaling yung lakas ng mga manok. It's about bloodline and then sa kanilang genetic. So yun lang mga boss, naway nasagot natin yung katanungan na kadalasan na nababasa natin sa ating mga comments. So mga boss, hindi po ang conditioning at pagpapalakas ng manok hindi po nadadaan sa paramihan ng gamot o suplemento, o sabihin natin na magbigay tayo ng imported na gamot o kung ano pa. So napapalakas natin yung manok natin, kagaya nga ng sabi ko, during training. Sa training doon po madidevelop yan. So yun lang mga boss, at maraming salamat dun sa mga manunood at manunood pa. At shout out dun sa mga followers natin, at shout out dun sa mga kaibigan natin, sa mga idol natin. So dito na po natin tatapusin ating munting vlog. Sa mga boss natin dyan na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, i-like nyo po, i-share, and then i-hit yung ating munting notification bell, at nang sa ganon maging updated kayo sa mga ina-upload natin na mga video. So yun na mga boss, at good luck. I know gold is not